Amen. Tayo tuloy-tuloy na po, minamahal. Dadako na po tayo sa ating pag-aaral o pagkikinig ng banal na salita na ating pinakalapain ni Jesus. Bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinakalapain. Kung hinihiling minamahal, tayo muna po ay panandalian pong tumayo. At narito po kayo na binibigay pong pagkakataon sa ating beloved preacher, Lito Payomo. Amen. Praise God. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando. God bless you po sa lahat ng mga kapatid na matapat pong nagbibigay. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos at tayo po'y sama-samang dumalangin. Mapagpala naming Diyos, amang banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng mga bagay na naririto. Sa pangunang panalangin ng iyong propetang nilangisan, ang aming mahal na pastor, evangelista, Wilde Estrada Almeda, dakilang Diyos, narito po ang bawat isa sa amin. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala, pagkakamali at mga pagsalangsang. Mga bagay na aming nakita, naisip at nagawa na hindi mo po kinalugdan. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, kahabagan mo po kami. Minsanan po, narito po ang iyong abang lingkod, bigyan mo po akong salita sa aking bibig, bukhin mo po ang aking mga labi sa iyong kapurihan at kalwalatihan. Samahan mo po ako dahil sa ganang akin wala po akong magagawa. Umaasa lamang po ako sa iyong habag at biyaya. Pagpalain mo rin po ang bawat kaluluwang makikinig ng iyong salita. Buksan mo po ang kanilang mga puso, isipan at pangunawa. At alisin mo po ang anumang kabigatan sa kanilang mga pamumuhay at lahat ng anumang adlang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindrances cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At minsanan pa po, ako po ay nagpapaabot ng aking pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagsamba ay bukod tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang ating amang mapagmahal sa langit. Praise the Lord. At nagbibigay rin po ako ng dobling paggalang at respeto sa tao ng Diyos, sa ating mahal na pastor, evangelista, Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At gayon din po sa mga ginintuang aral at turo na hindi po natin malilimutan sa pag-aalaala sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at sa lahat po ng kanilang mga beloved siblings, sa lahat po ng beloved Almeda children. Magandang gabi na po sa inyong lahat. Praise the Lord. At bumabati rin po ako sa ating po mga beloved live webcast viewer, Luzon, Visayas at Mindanao. At gayon po din po sa ibang dako ng bansa. Maligayang panonood at pakikinig po sa inyong lahat. Praise the Lord. At bumabati rin po ako sa ating beloved ordained preacher, sa ating pong beloved co-preachers, co-workers, sa lahat po ng ating mga beloved instrumentalists, mga awit, mga kapatiran, baguhan man po o datihan. At kung may bisita po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon sa dakilang pribilehyo yung pinagkalob sa atin mga kapatid. At minsanan pa po, tayo naririto upang sama-samang magpuri, magpasalamat at sumamba sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At basahin po natin mga kapatid ang unang talata sa pag-aaral po natin ngayong hapon. Aklat po ng Jeremiah, Kapitulo 1, versikulo po 5. Dito po sa Jeremias, Kapitulo 1, talata 5. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Praise the Lord. Dito po mga kapatid, makikita natin na ang mahal na Panginoon, bago pala niya inanyuhan tayo sa tiyan, ay kilala na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kilala na niya tayo mga kapatid, bago pa niya tayo inanyahan. At bago lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal tayo ng mahal na Panginoon. Tayong kanyang mga pinili ng mahal na Panginoon, tayong kanyang mga hinirang
Kasi sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, mga kapatid, hindi naman po tayong pumili sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang siyang pumili sa atin. Amen? At ang sabi pa nga po, before the foundation of the world, I have chosen you. Amen? Before the foundation of the world, I have chosen you. Sabi ng mahal na Panginoon. At dito, bago pa tayo inanyuan ng mahal na Panginoon sa bahay bata, kilala na tayo ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sino yun, mga kapatid? Sino po yung kilala ng mahal na Panginoon? Yung kanyang mga anak na naglilingkod sa Kanya. Amen? Yung mga anak niyang naglilingkod ng tapat sa mahal na Panginoon, na kahit na anong mangyari sa kanilang paglilingkod, anumang maging kalagayan nila sa kanilang pamumuhay, ay patuloy silang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi sila umaalis sa presensya ng mahal na Panginoon. Hindi sila lumalayo sa mahal na Panginoon. Nananatili sila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. I have chosen you. Amen? Tayo'y pinili ng mahal na Panginoon. Sa kabila ng tayo po'y hindi mga karapat-dapat. Sa kabila ng tayo po ay mga makasalanan lamang, mga kapatid ko. Tayo'y mga basahan lang sa harapan ng mahal na Panginoon. Wala tayong kabuluhan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang tao wala siyang kabuluhan. Kung iniisip ng tao na siya ay may kabuluhan, ginagawa niyang sinungaling ang kanyang sarili. Amen. So ang tao, anumang bagay na walang kabuluhan, mga kapatid, ito ay walang kwenta, walang value. Amen. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang biyaya sa atin, mga kapatid, dahil sa pagkapili ng mahal na Panginoon ngayon sa atin, nagkaroon tayo ngayon ng halaga sa mundong ito. Amen? Nagkaroon tayo ng value, mga kapatid, na dati-rati wala tayong value, wala tayong halaga, mga kapatid. At ang mahal na Panginoon, nung pinili tayo ng mahal na Panginoon, inanyuan tayo ng mahal na Panginoon, ano ang sabi rito, mga kapatid, sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 31, versikulo po 33. 31:3. Dito po sa Jeremiah Kapitulo 31, talatang 3, ang Panginoon ay nagpakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother June. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Amen? Ang mahal na Panginoon pala, mga kapatid, nang siya ay napakita sa atin, nang siya ay napakilala sa atin, inibig niya tayo ng walang hanggang pag-ibig. Amen? Ibig sabihin ng walang hanggang pag-ibig, yung pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin, mga kapatid, unconditional. Amen? Walang kondisyon ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Basta ibinigay niya yung pag-ibig niya sa atin dahil likha tayo ng mahal na Panginoon. Dahil nagbuhat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, inibig niya tayo ng walang hanggang pag-ibig kahit na ano ang kalagayan natin. Kahit na ano ang pagkatao natin, inibig tayo ng mahal na Panginoon. Kahit na tayo ay noon ay naging mabuti o masama, hindi iyon tiningnan ng mahal na Panginoon. Basta ang sabi ng mahal na Panginoon, nung pinili kita, nung inanyuhan kita, ang sabi ng mahal na Panginoon, ako'y napakita sa iyo ng may kagandaang loob. Lumapit ako sa iyo ng may kagandaang loob, ang sabi ng mahal na Panginoon. At inibig na kita ng walang hanggang pag-ibig. Unconditional na pag-ibig ang binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mga iniibig, sa lahat ng kanyang mga tinawag, sa lahat ng kanyang mga pinili. Unconditional love, walang kondisyon ang pag-ibig niya. At inibig niya tayo, mga kapatid ko, ng walang hanggang pag-ibig. Amen. Ibig sabihin ng walang hanggang pag-ibig, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, hindi mo kayang matarok, hindi mo kayang masukat. Yung ibibigay na pag-ibig ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, hindi natin kayang matarok, mga kapatid, dahil ito'y walang hanggan. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay walang hanggan. Kaya nung siya ay umibig sa atin, mga kapatid, kasabay nito ay nagpakita siya ng may kagandahang loob sa atin. Amen? Nagpakita siya ng kabutihan at kabaitan ng mahal na Panginoon. Nagpakita siya ng kaawaan sa atin. Nagpakita siya ng may habag sa atin, mga kapatid.
Kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon. At paano nga tayo kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Gaya ng kanyang sinasabi. Nung siya ay napakita sa atin, inibig niya tayo ng walang hanggang pag-ibig at siya ay nagpakita sa atin ng kagandaang loob. Dati-dati mga kapatid, nung hindi natin nakikilalang pinakamamahal na Panginoon, walang kapayapaan ang ating buhay. Amen. Wala tayong kapayapaan mga kapatid. Hindi nga tayo makatulog sa gabi ng maayos. Bakit? Kasi punong-puno tayo ng problema. Punong-puno tayo ng mga suliranin sa buhay. Hindi ka makatulog kapag marami kang problema suliranin. Makatulog kang konti, maya-maya magigising ka mga kapatid kasi wala kang kapayapaan dahil sa marami mong problema suliranin. Hindi ka rin, kuminsan nagiging dahilan din yung ating karamdaman. Kapag ka may karamdaman ka, hindi ka komportable sa iyong katawan. Amen. Yung masakit nga lang ang yung tiyan, talagang hindi ka komportable mga kapatid. O masakit ang iyong ulo, hindi ka komportable. So ano mang karamdaman mayroon ka, kapag umatake yung karamdaman na taglay-taglay mo, nararamdaman mo hindi ka komportable, nahihirapan ka. So maging sa iyong pagtulog, hindi ka rin makatulog, mawawalan ka ng kapayapaan, maraming gumugulo sa iyong isipan. Nung hindi natin nakilalang mahal na Panginoon, napakarami nating bisyo. May pamilya rito, wasak ang pamilya. Laging nag-aaway ang mag-asawa. Amen? Lagi silang nagkakagulo sa bahay. Tuloy yung kanilang mga anak, maging sa kanilang kamusmusan, pag nakikita yung walang kapayapaan, yung kanilang mga anak, nakikita na nila yung pag-aaway ng kanilang mga magulang, yung mga bisyo na nakapaligid sa kanila, nakikita ng mga anak. Tuloy yung mga anak natin, mga kapatid, pagka kinalakihan ng bagay na yon, paglaki nila, magiging ganun din sila. Bakit? Kasi yung surrounding nila, mga kapatid, ganun ang nagpamulat sa kanila. Amen? So, napakahirap. Hindi mo mababago yung sarili, mga kapatid. Hindi mo matakasan yon kahit pilitin mong magbago. Yung ang lasinggero, mga kapatid, kapag lasinggero ka, addicted ka sa alak, araw-araw, pagising mo palang alak na ang hinahanap mo. Hinahanap na ng yung katawan yung alak. Hindi mo yung kayang paglabanan, hindi mo yung kayang iwasan, mga kapatid. Alos pinagpapalit mo pa nga yung pamilya mo dahil sa alak. Kung anumang bisyo mayroon ka, mga kapatid, hindi mo yun mapaglabanan kasi hindi mo kilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, nung nakilala tayo ng mahal na Panginoon, nung tinawag tayo ngayon ng mahal na Panginoon, nung tayo ay tinawag ng mahal na Panginoon, siya ay nagpakita sa atin na may kagandaang loob. Amen. Nagpakita ang mahal na Panginoon ng kabaitan ngayon sa atin, nagpakita siya ng kabutihan sa atin. Kanya yung ating mga problema, suliranin, nung makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, nilutas niya yung ating mga problema, suliranin. Amen. Yung ating mga bisyo na hindi natin matanggal, yung paglalasing, paninigarilyo, hindi natin matanggal yung mga pagiging drug addiction, hindi natin matanggal, mga kapatid, sa ganang atin. Subalit nung nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, pinawi ng mahal na Panginoon, tinanggal ng mahal na Panginoon. Amen. Magiging yung kaguluhan sa tahanan, mga kapatid, yung pag-aaway ng mag-asawa, ng pamilya, dahil sa mga problema, suliranin, dahil sa mga bisyo. Nung tayo ay nakakilala sa mahal na Panginoon, pinapaging payapa ng mahal na Panginoon ang ating tahanan. Nagkaroon tayo ngayon ng kapayapaan sa ating tahanan, nagkaroon tayo ng kagalakan sa puso't isipan. Amen. Nung makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yun yung sinasabi ng mahal na Panginoon na siya ay napakita sa atin, mga kapatid, ng mga kagandahang loob. Una siyang nagpakita sa atin, mga kapatid. Una, ang mahal na Panginoon, siya ay nagpakita ng kagandaang loob sa atin. Ang sabi nga sa Biblia, mga kapatid, ang babae daw na mayroong anak na sanggol na kanyang pasusuhin, ito pala ay kayang kalimutan ng ina. Ibig sabihin, mga kapatid, maging yung inang babae na nagkaroon siya ng anak na sumususo sa kanya, na kanyang anak, ay kaya pa rin niyang kalimutan yung kanyang anak. Pero ang mahal na Panginoon, ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi tayo kalilimutan ng mahal na Panginoon kapag tinawag ka ng mahal na Panginoon. Amen? Basahin natin, mga kapatid, ang Isaiah 49, ang versikulo po'y 15. Dito po sa Isaiah 49, talatang 15, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasusuhin, na siya hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot
ngunit hindi kita kalilimutan. Amen. Praise the Lord. Yung palang babae na mayroong batang pasusuhin na kanyang anak, ay hindi ba siya mahahabag sa kanyang anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makalilimot. Sabi ng mahal na Panginoon, kaya palang limutin yon. Bagamat anak na niya yon, mga kapatid, kaya palang limutin yon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa bagay mga kapatid, totoo po yon. May marin din po akong kakilala na kapag ka nagkaanak, yung anak niya, pinamimigay lang niya, mga kapatid. Ilan yung anak niyang naipamigay, mga kapatid, pinamimigay lang niya yung kanyang mga anak. Matapos niyang iluwal sa kanyang bahay bata, katapos sumuso sa kanya, mga kapatid, nakakalimutan na niya yung kanyang mga anak. Kaya totoo ang sabi ng mahal na Panginoon, oo, makakalimutan niya, sabi ng mahal na Panginoon. Pero ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang ating dakilang Diyos, kapag ka tinawag ka ng mahal na Panginoon, kapag inanyuan ka ng mahal na Panginoon, kapag pinili ka ng mahal na Panginoon, hindi ka kalilimutan ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi ka niya kalilimutan, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, ako hindi kita kalilimutan. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ang mahal na Panginoon pala, tapat siya lagi sa kanyang mga anak. Pero minsan ang mga anak ng Diyos, minsan nawawala sila sa katapatan sa mahal na Panginoon. Pinagpapalit nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pinagpapalit nila ang mahal na Panginoon sa maraming bagay. Minsan sa hanap buhay, sa negosyo, minsan sa asawa, sa boyfriend, sa girlfriend. Maraming dahilan para ipinagpapalit nila ang ating pinakamamahal na Panginoon ng dahil lamang sa pita ng laman, ng dahil lamang sa kanilang mga pangangailangan, ng dahil lamang sa kanilang katawan na ibig nilang mapagbigyan ng kanilang katawan. Kinakalimutan nila yung Diyos na tumawag sa kanila. Amen. Yung Diyos na nagbago ng kanilang mga buhay. Yung Diyos na nagpala sa kanila. Yung Diyos na nagpagaling ng kanilang karamdaman. Yung Diyos na nagbigay ng kapayapaan at kagalakan sa kanilang puso't isipan. Amen. Kinakalimutan nila yon, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Kasi kapag ka mahilig ka pang tumingin dito sa sanglibutan, kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong itingin ang iyong mga mata dito sa sanglibutan. Kasi ang lahat ng bagay na nakikita mo dito sa sanglibutan ay pawang may kawakasan. Ang lahat ng bagay na ito, ang sabi ng mahal na Panginoon. Kaya kapag ka itiningin mo yung mga mata mo dito sa sanglibutan, mga kapatid, kahit na anak ka na ng Diyos, kahit na punong-puno ka ng salita ng Diyos, kapag pinokus mo pa rin yung pag-iisip, yung mga mata mo sa material na bagay, sa pita ng laman, sa pita ng mata, sa kapalaluan sa buhay, ay talagang kakalimutan mo ang mahal na Panginoon, ipagpapalit mo ang mahal na Panginoon. Amen. Kakalimutan mo siya. Kasi tumitingin ka dun sa mga bagay na naririto sa sanglibutan. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, tumingin kayo sa mga bagay na nauukol sa langit. Ano ba yung mga nauukol sa langit? Yung salita ng Diyos. Amen? Itingin mo lang, yung puso mo, yung mata mo, yung pag-iisip mo, punuin mo ng salita ng Diyos, mag-focus ka sa salita ng Diyos. Amen? Doon ka manahan sa salita ng Diyos. Para kapag ka nanahan ka sa salita ng Diyos, hindi mo gagawin yung mga bagay na nais ng iyong laman. Kasi ang nais ng iyong laman, mga kapatid, ay hahatid ka sa kapahamakan. Amen? Kapag yung laman mo, yung sinunod mo, mga kapatid, yung laman natin, ang sinunod natin, dadalhin yan tayo sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Amen? Pero kapag ka ginagawa mo yung mga bagay na nauukol sa langit, yung mga bagay na salita ng Diyos na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, gagawa ka sa mga bagay na kalooban ng Diyos. Amen? Gagawin mo lamang yung nakalulugod sa harapan at paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lamang ang tanging gagawin mo dahil nakapokus ang iyong kaisipan sa mga bagay na nauukol sa langit. Amen. At yung mga bagay na nauukol sa langit, ito ay walang katapusan. Ito ay walang hanggan. Ito ay forever, ang sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya dito sa buhay ng tao, mga kapatid, totoong may forever, mga kapatid ko. Totoong may forever. Ang sabi ng iba, hindi totoong forever. Walang forever. Sabi nga ng mahal na Panginoon, you will live forever and ever. Amen? Pero pipili ka ngayon, anong buhay gusto mo? Dalawa ang pagpipiliin mo dun sa forever, mga kapatid. Amen? Dalawa po yun. Ang isang unang pwede mong pagpilihan, mga kapatid, yung mabuhay kang walang hanggan sa kapighatian at sa pagsisisi.
Yun yung mga taong nandun ngayon sa apoy ng impyerno. Yung apoy ng impyerno kasi mga kapatid, yan ang place of no return, place of regret. Lugar yan ng pagsisisi mga kapatid, yung impyerno. Bukod sa pinapahirapan na ng diablo yung kaluluwa mo, pinapahirapan na ng diablo araw at gabi. Ang sabi ng Biblia, walang kapahingaan. Pinaparusahan ka ng diablo na kung saan yung mga uhod, yung apoy, yung asupre ay hindi namamatay. Ang sabi ng mahal na Panginoon, araw at gabi, wala kang kapahingaan sa impyerno. Pinaparusahan ang iyong katawan. At maliban sa pinaparusahan ang iyong katawan, yung pinakamahirap doon, yung mental mo, mga kapatid. Pinaparusahan ka ng mental mo. Paano ka pinaparusahan? Nagsisisi ka. Bakit hindi ka sumunod sa pangangaral ng iyong mga ngaral? Bakit hindi ka sumunod sa iyong pastor? Bakit hindi ka nagpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Bakit mo ipinagpalit ang pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na nakikita dito sa mundo? Doon papasok na ang grabing pagsisisi mo. Araw at gabi pinarurusahan ka at ang pagsisisi mo hindi rin matatapos, mga kapatid. Bakit? Kasi yun ang lugar ng pagdurusa, lugar ng pagsisisi. Amen. Kaya dalawa ang pagpipilian mo. Isang forever yun, mga kapatid ko. At ang isa naman pong forever ay yung mananahan ka sa langit at buhay na walang hanggan. Na doon, ang sabi ng pinakamamahal na Panginoon, wala nang iyakan, wala nang problema, wala nang suliranin, wala nang karamdaman, wala nang kasamaan. Lahat doon ay mabuti. Amen. Lahat doon ay masaya. Lahat doon ay may liwanag. Hindi na kailangan ng sikat ng araw dahil ang sikat ng kordero ang siyang nagpapasikat doon. Amen. Ang tubig doon ay parang kristal, ang sabi ng Biblia. At ang punong kahoy doon, namumunga siya ng 12 prutas kada buwan. Nagpapalit siya every month ng 12 prutas. Praise the Lord. At doon, yun ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya, totoong may forever, mga kapatid. Kaya lang, pipili ka doon, saan ka doon. Ngayon, ang ating pinakamamahal na Panginoon, pinili tayo ng mahal na Panginoon. At siya ay nagpakita ng kagandahang loob. Kaya kapag ka ikaw ay napunta sa impyerno, choice mo yon, mga kapatid. Ang tao kapag nakarating siya sa impyerno, ang sabi nga ng ating beloved ordained preacher, hindi yung aksidente. Yung napunta ka sa impyerno, parang aksidente lang na napunta ka doon. Hindi, mga kapatid. Kapag ka ikaw ay napunta sa apoy ng impyerno, yun ang choice mo. Pinili mo yon na mapunta ka doon. Pero kung mapunta ka naman sa langit, choice mo rin yon. Ibig sabihin, ipinagtrabaho mo ang iyong pananampalataya. Amen? Ipinagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Yung pagkatawag, pagkapili sa iyo ng mahal na Panginoon, ipinagtrabaho mo. Hindi mo kinalimutan ng mahal na Panginoon. Hindi mo siya iniwan. Bagkus, ginawa mo siyang first priority sa buhay mo. Amen? Siya ang nilagay mo sa pinakaharapan mo. Siya ang nangunguna sa iyo. Siya ang naghahari sa iyo. Amen? Napakahalago po nun, mga kapatid ko. Kuminsan kasi ang mga anak ng Diyos, hindi nila binibigyang kahalagaan yon. Ang mga anak ng Diyos, nagdedesisyon sila ayon sa kanilang pakiramdam. Amen? Sabi ng mahal Panginoon, kapag ka anak ka ng Diyos, hindi ka lumalakad sa pakiramdam. Hindi ka rin lumalakad sa paningin. Amen? Lumalakad ka sa pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Lumalakad tayo hindi sa paningin. Hindi rin tayo lumalakad sa pakiramdam, mga kapatid, kasi ang pakiramdam madalas magkamali yan. Kasi nga yung katawan natin dahil laman yan, ang ibig ng pakiramdam ng laman, yung laging ikasasaya niya, yung laging ikaliligaya niya, yung last pita ng laman. Amen? Pero ang mahal na Panginoon, ang sabi niya, itingin mo ang iyong mata sa pananampalataya. Walk by faith. Amen? Tumingin ka kay Jesus dahil siya ang author and finisher ng ating panampalataya. Sa Kanya ka lang tumingin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Minsan kasi ang mga anak ng Diyos, kapag ka naglilingkod sila sa mahal na Panginoon, nakikita nila yung kahirapan, mga kapatid. Nakikita nila yung pagsubok, yung paglilinis, pagtutuwid sa kanila. Yung para bang iniisip nila na napaka-unfair naman ng buhay. Unfair ang buhay. Anak na ako ng Diyos, bakit dinaranas ko itong ganito? Unfair naman ang buhay. Anak na ako ng Diyos, ba't kaya may karamdaman pa ako? Unfair naman, anak na ako ng Diyos, pero bakit ganito pa rin ang buhay ko? Yung parang hindi siya umaasenso sa buhay. Kuminsan kasi doon tayo nakatingin, mga kapatid.
tinitingin natin yung ating mga mata doon. Kanya iniisip natin unfair. Pero nakakalimutan mo naman, nung nakilala mo mahal Panginoon, punong-puno ka nga ng karamdaman. Amen? Nakilala mo mahal Panginoon, wala ka nga kapayapaan sa puso't isipan. Hindi ka nga makatulog sa gabi dahil punong-puno ka ng problema. Yung ang pamilya mo, yung sambahayan mo, laging nagbabatuhan ng kaldero, ang plato, ang kutsara, ang baso, dahil palaging away dito, away doon kayong mag-asawa. Pero nakilala mo mahal Panginoon, pinaging payapa kayo ng mahal Panginoon, binuo yung pamilya mo. Amen? Nakalimutan natin yun mga kapatid. Ang tinitingnan natin ngayon, yung kalagayan natin. Kaya ang beloved Mama Dear, ang sabi niya, kapag ka nasa pagsubok ka mga kapatid ko, halimbawa, nandiyan ka ngayon sa pagsubok. Sabi ng mahal na pastora, count your blessing. Name them one by one. Amen? Name them one by one. Bilangin mo sila, isa't isa. Yung blessing na binigay sa'yo ng mahal na Panginoon. O baka hindi magkasya yung daliri mo sa blessing na binigay ng mahal na Panginoon. Amen? Yun lang magising kang payapa. May lakas, may buhay. Blessing na yan sa mahal na Panginoon. Amen. Yung ang tsuhing ko mga kapatid, natulog lang siya ng tanghali. Natulog po siya ng tanghali, ang aking tsuhing. Hindi na siya nagising. Namatay na siya. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, wag mong sabihin matulog ka, magising ka pa. Kung di ka lang kahabagan ng mahal na Panginoon, hindi ka magigising. Amen. Pero dahil tayo, inibig tayo ng mahal na Panginoon, nagpakita siya ng may kagandahang loob sa atin. Kanya naman yung pag-ibig na walang hanggan ng mahal na Panginoon, ibinibigay niya sa atin, pinapakita niya sa atin. Kanya yung magising ka lamang pag umaga, dilatang yung mata, may hininga ka, malakas ka, malusog ka, may buhay ka. Dapat mo nang pasalamatan yun sa mahal na Panginoon. Amen. Subukan mo kayang gisingan ka ng mahal na Panginoon na may karamdaman ka. Baka isipin, baka hindi ka na magpasalamat. Amen. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, pasalamatan mo mahal na Panginoon sa mga bagay na binibigay niya sa atin. Yung lang magising ka talaga, pagpapala na yun mga kapatid. Yung kalakasan, kalusugan, buhay na patuloy na pinagkakalob ng mahal na Panginoon, pagpapala na yun. Hindi kasi tinitingnan ng mga anak ng Diyos kung minsan yun mga kapatid. Nakatingin sila dun sa problema nila. Nakatingin sila dun sa kasalukuyan nilang sitwasyon ngayon mga kapatid. Ganun talaga ang anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, mga kapatid, daraan ka sa pagsubok, hindi naman po mawawala ang pagsubok. Kahit nga hindi ka anak ng Diyos, marami kang pagsubok. Amen? Marami kang kahirapan, marami kang problema, suliranin. Kita mo yung mga hindi anak ng Diyos, lublob sila sa bisyo, sa addiction, sa maraming kasamaan silang ginagawa. Mga milyonaryo na, mga bilyonaryo pa yung iba, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi sagot yung karanyaan sa kanilang buhay para sila ay magkaroon ng kapayapaan. Ibig sabihin mga kapatid, maraming tao na hindi nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, dumaranas din ng kahirapan. Amen? Kahit mayaman, kahit hari, kahit presidente ng bansa, dumaranas yan ng problema mga kapatid. Ngayon, higit naman tayo mga anak ng Diyos, higit tayong pinagpala sa kanila. Bakit? Kasi tayo, dumaranas man tayo ng mga pagsubok, kahirapan, mayroon naman tayong Diyos na nagliligtas sa atin. Amen? Ang sabi nga ng mahal Panginoon sa aklat ng awit, maraming kadalamhatian ng matuwid. Ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, maraming kadalamhatian ng matutuwid, sabihin nating 100 yung kadalamhatian mo ngayon. Pero nagpapatuloy kang naglilingkod sa mahal na Panginoon, inililigtas ka ng mahal na Panginoon sa lahat. Yung 100 na lahat na yun, ililigtas ka ng Diyos. Amen? Walang tinirahang mahal na Panginoon. Hindi nagkulang ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Ganun talaga mga kapatid. Basahin po natin mga kapatid ang Isaiah 48, versikulo 10. Dito po sa Isaiah 48, talatang 3. Yes. Narito dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa huro ng kadalamhatian. Amen. Praise the Lord. Ito mga kapatid, ito, patunay talaga ito na ang mga anak ng Diyos, maraming kadalamhatian. Bakit may kadalamhatian? Narito dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Hindi parang pilak mga kapatid. Kasi yung pilak, ano lang yun mga kapatid, hindi siya mataas na value. Kanya sabi ng Panginoon,
dinalisay kita hindi gaya ng pilak. Dinalisay tayo ng mahal na Panginoon gaya ng ginto. Amen? Gaya ng ginto, mga kapatid. At ang sabi ng mahal na Panginoon, pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Amen? Ibig sabihin, talagang tayo ay nandun tayo sa kadalamhatian, mga kapatid. Kasi ang ginto po, mga kapatid, ang ginto, bago lumitaw ang purify ng ginto, 7 times idinadarang siya sa apoy. Amen? 7 times. 7 beses siyang dinadarang sa apoy para makita yung pureness ng gold. Amen? Yung purong-purong gold. Ganyan din ang mahal na Panginoon. Yung kanyang mga anak na pinili, dinadarang niya yung sa apoy. Dinadalisay ng mahal na Panginoon upang makita niya kung ano talaga ang tunay na laman ng puso natin. Amen? Titingnan ng mahal na Panginoon kung ano ang laman ng puso natin, kung tunay nating iniibig ang mahal na Panginoon. Kasi mga kapatid, ang tunay na umiibig sa mahal na Panginoon kapag nandoon ka sa pagsubok, kahirapan. Amen. Hindi nakikita ang tunay na pag-ibig sa kasaganaan. Hindi. Napakadaling magsalita o napakadaling magsabi sa mahal na Panginoon, I love you, Lord. Napakadali yun kapag nandun ka sa kasaganaan. Kapag naka-aircon ng bahay mo, yung negosyo mo, boom na boom, yung sasakyan mo, nagbibilang ka, yung may katulong ka sa bahay, yung kasaganahan sa iyo, nandyan, tapos wala kang karamdaman, mga kapatid. Napakadali, mga kapatid, magsabing, I love you, Lord. Pero kapag ka nasa kahirapan ka, nasa pagsubok ka, nasa pagtutuwid ka, mga kapatid, doon ka makikita ng mahal na Panginoon kung tunay mo siyang iniibig. Amen. Doon ka titingnan ng mahal na Panginoon, gaya ni Job. Amen. Si Job, napakabigat ng dumating kay Job, mga kapatid ko. Pero kailangan siyang subukan, mga kapatid. Kailangan makita kung tunay siyang umiibig sa mahal na Panginoon. Kanya pinahintulot ng mahal na Panginoon. 10 ang anak ni Job na napakaganda, instant na matay. Ang ari-arian ni Job, yung kanyang bakahan, yung kanyang mga tupa, yung kanyang mga kordero, instant na sunog, ninakaw, nawala lahat. Pagkatapos, mga kapatid, binigyan pa siya ng karamdaman. Bukol mula talampakan hanggang ulo, hanggang bumbunan. Puno siya ng bukol. At yung bukol niya, hindi ordinaryong bukol, may uod na lumalabas. Amen. Kinuha lahat sa kanya. Mayroon palang isang natirang asawa. Mga kapatid, yung asawa niya natira. Pero yung asawa niyang natira, imbis na pagpapala, ay reject, mga kapatid. Imbis na makatulong kay Job, lalo siyang inalipusta. Amen? Imbis na arugaan si Job, lalo siyang inalipusta. Ang sabi nga ng asawa niya, nagpapatuloy ka rin ba sa pagtatapat sa iyong Diyos? Job, isumpa mo na ang Diyos mo, mamatay ka na. Sabi ng kanyang asawa. Anong sabi ni Job, mga kapatid? Nagsasalita ka ng isang gaya ng hangal na babae? Magpapasalamat ka lamang ba sa Panginoon mong Diyos? Kung mabuti ang binibigay niya sa iyo at sa masasamang bagay, ay hindi ka magpapasalamat sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Si Job, mga kapatid, kahit masamang bagay ang dumating sa buhay niya, pinapasalamatan niya ang Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Nanatiling matapat si Job, mga kapatid. Hindi siya bumitaw sa Panginoon dahil ang pag-asa niya ang mahal na Panginoon. Dahil alam ni Job, mga kapatid, nagpakita ang mahal na Panginoon na may kagandahang loob sa Kanya. Ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa kanyang mga likha ay walang hanggang pag-ibig. Alam ni Job yun, doon siya nakatingin. Alam ni Job na hindi siya pababayaan ng kanyang Diyos. Dumating man ang pagsubok na ito, alam ni Job na sinusubok lang siya ng Diyos. Kung hindi siya bibitaw sa kanyang pag-asa, magtatagumpay siya. Amen? Kaya anong nangyari, mga kapatid? Nagpatuloy si Job hanggang sa buong lakas niya, hanggang sa humina na siya, hindi siya bumitiw sa mahal na Panginoon. Hanggang nakita ng mahal na Panginoon ang tunay na pag-ibig ni Job. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Nung nakita yung tunay na umiibig si Job, pinagaling niya ang kanyang karamdaman. Amen? Yung kanyang mga pag-aari na nawala, binalik ng mahal na Panginoon double times. Amen? At yung kanyang mga anak na 10 na namatay, pinalitan ng mahal na Panginoon ng 10 uli, lalong magaganda ang sabi ng Biblia. Praise the Lord. So ang mahal na Panginoon, ganun siya. Doon ka titingnan ng mahal na Panginoon sa paglilingkod pag nandun ka sa kahirapan, mga kapatid. Doon makikita ng ating pinakamamahal na Panginoon kung tunay kang umiibig sa mahal na Panginoon. Kapag nandun ka sa kahirapan, Kanya, dinadarang Kanya sa hapoy. Dinadarang ka ng mahal na Panginoon sa kadalamhatian.
Kinuha tayo ng mahal na Panginoon sa kadalamatian, nilalagay niya tayo sa kadalamatian. Bakit? Para maging puro tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Pero ang ibang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ayun,